Hello. Kumusta po kayo? Mapagpalang linggo sa bawat isa. Good morning. Ayusin ko lang po. Sasilent ko muna yung aking cellphone at baka bigla akong magulat. So if you don't mind, pwede nyo rin pong isilent yung mga cellphones nyo. Kasi mamaya magkakaroon tayo ng paraffol. Ang first prize po, yung unang cellphone na tumunog. Kaya siguraduhin ko nang naka-silent ito. Na-joke lang. Alright. So, kumusta po kayo? Mabuti naman. So, yan. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw po ay obedience in loving others. Napapanahon po ang topic natin. Sapagkat kung napapansin nyo po kung ano ang nangyayari sa society natin, sa community natin, sa nation natin, and sa buong mundo as well. Grabe na po ang kaguluhan na nangyayari. Sobrang nakakatakot na din. At hindi natin nalalaman kung anong maaaring mangyari next week, next month. Kaya ang mensahe pong ito ay napapanahon. Nawa po ay tanggapin natin, no? Nang bukas sa ating isipan ng buong puso. So, obedience in loving others. Madali ba ito? O kaya ba ng sarili nating kalakasan ito? So ito po yung ating pag-uusapan. Kung i-define po natin yung love, marami pong definition ng love. Sa mundong ito, kapag tinanong natin bawat isa, siguro bawat isa ay merong ibibigay na iba't ibang definition. Minsan sasabihin natin, love is acceptance. Kung sino ako, tanggapin mo ako. Kung talagang love mo ako. Di ba? Correct? So, yun po yun. Minsan iniisip natin, ano ba yung love? Ang love is gentle, patience, kind. That is love. Pero meron po tayo ngayong definition na love na i-define na tinuturo ng Biblia. Okay. Define po natin yung what is love. In ancient Greek, ang love daw ay agape. So what is agape? Okay, love daw refers to love but not in the sense of passion or eros. Ang agape is not a physical or emotional feelings, no, na nagbibigay yung eros. Or friendship, philia. So familiar ako rito sa word na philia. Yung parang friendship lang na sige, kung ano ka, tatanggapin kita. Kasi friend kita eh. Right? So, it's more like an unconditional, selfless, sacrificial love. The kind that seeks the good of others without expecting anything in return. So, that is agape. That is love. Yan po yung pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Okay? Na kailangan ang pag-ibig ay palaging faithful and truth. Kailangan ay sabihin natin kung ano ang katotohanan. Okay? Minsan mahirap po, masakit malaman kung ano yung katotohanan. Di ba? Pero yun po ang magdadala sa atin, sa ating kabutihan. Kung papansinin po natin ang nangyayari ngayon, it's because of all kind of perspective, ideology, kung ano pang kaisipan ng iba't ibang klaseng tao. Nung ginagawa ko po ito ay nahirapan talaga ako. Lord, tulungan mo ako. Ano ba yung mensaheng gusto nyong ipaabot sa simbahan ninyo? Tapos may biglang dumalaw po sa bahay, professor ng college. Nagkakwentuhan po kami. Actually, it's my sister. So nagkwento siya. Marami na palang nangyayari kahit ako'y di rin aware. Marami na po palang yung bagong generation ngayon na mga ibang definition, ibang ginagawa, ibang mga practices. Yung relationship, tinawag ng situationship. Familiar? Hindi ko po alam yun. Doon ko lang narinig at nangyayari na pala to. Situationship. So ano yung situationship? Wala lang. Kung nagustuhan kita, eto, para yung situation, let's go. What?
Nangyayari na po ngayon. Nangyayari na sa mga generations, especially sa mga kabataan. Ang kausap ko po ay college professor. At nangyayari po sa university nila. Nakaka-alarma po. Meron ding sinasabi, gender fluid. Iba na naman to. Ano na naman to? Gender fluid. Ibig sabihin daw, ngayon feel ko, lalaki ako. Christian ako ngayon. Bukas, Christine ako. Hindi po ako against sa kung merong dito na merong nararamdaman na ganon, it's okay. We love you. Okay? Pero yung feelings, yung alam natin, merong nangyayari. This is kasi spiritual warfare. Hindi po ito physical warfare. Ang nangyayari po sa bawat isa ay spiritual. So, the reason why we really need to seek for the truth. Amen? So, ngayon po ay aalamin po natin ito sa pamamagitan ng topic natin, obedience in loving others. Okay? So, simulan po natin. Ginawan ko po ito ng acronym, LOVE, para mas madaling matandaan natin. Okay, love, learn Christ command. So love, L, learn Christ command, ito pala ay command ng Panginoon. O stands for overcome barriers. V stands for value God's love. E stands for express love actively. So simulan po natin, learn Christ command. Paano naging command ito? Sa verse pong ito, sa John 13, verse 34 to 35, ang sabi po ito, a new command, sorry, typo error po. A new command I gave you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you love one another. So ito po pala ay hindi suggestion, hindi suggestion po ito. Ito ay command ng Panginoon na tayo ay mag-ibigan. Kailangan po mahalin natin ang bawat isa. Okay? Merong madaling mahalin, merong mahirap mahalin, but ang command sa atin ng Panginoon, mahalin po natin ang bawat isa. Okay? So, sa paanong paraan, ang pattern po na ibinigay sa atin ng Panginoon ay katulad kung paano tayo inibig ng Panginoong Hesukristo. Yun po yung binigay sa ating pattern, how to love others. Now, kung aalamin natin, paano po ba tayo minahal ng Panginoon? O paano ba ng Panginoon minahal ang kanyang mga disciples? So kung titingnan po natin ang naging lakbayin ng ating Panginoon, kung paano niya po minahal ang kanyang mga disciples, naging relational po siya sa kanyang mga disciples. Personal relationship. So, ibig sabihin, kung mamahalin po natin ang ating kapwa, ang iba, kailangan ay magkaroon tayo ng personal relationship, maging personal po tayo. Ano po yung pagiging personal? Katulad ng ginawa ni Jesus, tinuruan niya po yung kanyang mga disciples. Tinuruan niya, nirebuke niya, kinorek niya, sinamahan niya, at pinahayag niya ang katotohanan na nalalaman niya. Nang sa ganoon ay, kung ano po yung mensaheng, di ba, alam natin na si Jesus ay nanggaling po sa Ama. At lahat po ng kanyang sinabi ay sinabi ng Ama. So lahat ng katotohanan po na nagmula sa Ama ay itinuro niya sa kanyang mga disciples. So in the same way, ganun din po yung dapat nating gawin sa iba. Kung mahal po natin ang ating kapwa, ay kailangan pong ipahayag natin ang katotohanan. Katotohanan lamang ang ating ihayag. Minsan nakakatakot, kasi etong truth pong ito ay hindi po madaling tanggapin. Especially po na kapag ang tao po ay pinapangunahan ng mundo. Ay sabi daw, si Satanas ay pinagaharian ang mundong ito. Kumbaga, ang sinong umiibig sa mundo ay nandoon sa kapangyarihan ni Satanas, sa Antikristo. Meron akong verse dito na susunod na pinag-usapan yung mga Antikristo. Ito yung mga taong makamundo. Okay? So, nakakatakot po, no? So, ito, dapat po natin gawin,
ang pattern natin, tingnan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Paano tayo minahal ng Diyos? Nagkaroon po siya ng personal na relationship. At tapat at walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig po ay hindi nagbabago. Hindi ito nakabatay sa ating kabutihan o kasalanan, kundi sa kanyang katapatan. So hindi kung ano yung nagawa nating kasalanan, hindi sa kung ano nagawa nating kabutihan, kundi ito po ay nakasalalay sa kanyang katapatan. Kung ano po yung kanyang mission, kung bakit siya pumunta rito, yun po yung kanyang perfect goal, na ang bawat isa sa atin ay tumanggap ng kalooban ng Diyos. Ano bang gusto ng Panginoon sa atin? Ano bang gusto ng Diyos sa atin? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Maging ganap kayo. At sa pamamagitan nito, paano tayo magiging ganap? Ay kailangan pong pakinggan natin ang sinasabi ng Espiritu na nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig po ng Diyos ay tapat at walang hanggan, sabi sa Roma 8, verse 38 to 39. Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ganyan po katapat ang pag-ibig ng Diyos. Walang makapaghihiwalay sa atin. Kahit anghel, kahit mga bagay nagmula sa taas, sa lupa, o saan pa man, kamatayan, hindi ito makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ganyan po tayo inibig ng ating Panginoon. So, nararapat lamang po na tayo po ay mag-focus sa atin, magkaroon tayo ng personal relationship sa ating Panginoong Hesukristo nang sa ganoon po ay malaman natin paano po natin iibigin ang ibang tao. So, kapag tayo ay nakafocus kay Jesus, just imagine, halimbawa po, imagine a family, na kung paano ka lumaki. So, ako po ay lumaki, iba po yung kinalakihan ko, but I love my family. Pero lumaki ako na sanay na maingay. Sanay ako na may nagsisigawan, sanay ako sa ganong environment, no? Dahil may mainiting ulo sa family namin. Pero hindi naman natin masisisi because tawag dito, my father is a stroke patient, no? Kaya siyempre, yung temper niya siguro ay mababa. So, nangyari po yon, elementary pa lang ako. Kaya biglang nagkaroon ng pagbabago bigla. No, ikikwento ko lang. Tapos, yun, lumaki ako, nasanay ako sa ganong environment na palaging may sigawan, may anger, na nakakalungkot, no? At nag-reflect po yun sa akin. Pero good thing, dahil nakilala ko ang Panginoon, ay yung Panginoon po yung kumbaga nagbago ng pananaw ko. Kaya sa bahay, sabi ko, ayaw ko ng may maingay. Ayaw ko ng may ganong environment, no? Pero yeah. Sabi daw kung ano daw po yung kinalakihan natin, ganon po yung na-adapt natin, no? Hindi lang yung itsura natin. Nagiging kamukha tayo ng tatay natin, ng nanay natin, hindi lang 'yon, kundi pati yung habit natin. Okay? So yun po yung nangyayari. Kaya ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon, paano tayo umibig sa iba. Wala po tayong dapat gayahin na pag-ibig, kundi ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na ipinakita niya sa atin. Nang sa ganoon ay makita na mismo ng iba na tayo ay nanggaling sa Diyos. Amen? So ngayon po, tanungin po natin yung ating mga sarili. Nakikita po ba ng ibang tao, nare-recognize po ba ng ibang tao yung sarili natin as follower of Jesus? Nakikita po ba ng ibang tao na tayo ay isang believer ng ating Panginoong Hesukristo? So yan po yung aking iiwan sa inyo na application na
Jesus as our pattern, kailangan po ay makita ito ng iba. Amen? And O stands for overcome barriers. Overcome barriers. Sa Matthew 5, verse 43 to 44, sabi po rito, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies. Pray for those who persecute you. Wow. Grabe, no? Hirap nito. So kung mamalin lang natin yung yung iba na okay lang, yung kapamilya natin, yung ibang tao na kapalibot sa atin, love thy neighbor, madali lang isipin na mahalin. Pero ito yung bagong utos ng Panginoon. Ito yung bagong sinasabi ni Jesus, love your enemy. Kaya ba natin gawin yon? So ibig sabihin pala, being a Christian is not just loving Jesus. It means loving Judas. What? Di ba pag may nagagalit sa atin, hudas ka. Hudas ka. May nag-traitor sa atin, hudas ka. Pero ang pinag-uutos sa atin ng Panginoon ngayon ay mahalin natin yung taong yun. Na napakahirap. Baka kaya ba natin yun sa sarili nating kalakasan? Meron po akong kwento. Nung long weekend, pumunta kami ng Manila. Tawag dito. Yung office ng misis ko ay napasok ng magnanakaw. And then yun, ang misis ko kasi kilala ko to na may pagka-detective. Oo, detective po to. At palagi to nanonood ng Criminal Minds. Kaya madali niyang ma-detect. Tapos ang napansin niya na parang may nawawala sa akin. Tapos yun gumawa na siya ng mga senaryo. Tapos yun, nag-inquire na siya doon sa guard na naka-duty sa office nila. No, di ko na banggitin kung anong agency yun. And ayun, tawag dito, yun nga, sabi, i-report doon sa boss nila. And then nung ni-report, ay tiningnan yung CCTV. So, nung tiningnan po yung CCTV, pero grabe yung prayer me kasi gabi-gabi, nag-pray po kami ng family namin. At palagi namin kino-cover yung prayer ng work niya na i-protect siya, kasi cashier po yung misis ko. I-protect siya, especially sa work niya. So, eto po, nangyari, yun na nga, napagnakawan yung office nila. Nung nakita sa CCTV, na-confirm, meron nga pumasok. Meron nga po nakapasok. And ito lang po yung isa sa praise report namin, pinapasalamat namin sa Panginoon. Dahil nakita po na pumasok po yung nagnakaw sa ilalim ng office niya. Kasi ang door niya ay parang merong siwang na pwedeng lumusot. No? At hindi na po na-cover yon ng CCTV. Pero we praise the Lord. Grabe talaga yung pasasalamat namin sa Panginoon. Dahil dun sa CCTV, yung nagnakaw po ay talagang pinagbubuksan daw yung door or yung drawer. No? And it so happened, yung drawer naman po ng misis ko ay sira, walang lock. And since cashier po siya, nag-long weekend po, meron siyang mga around, kulang-kulang siguro 300,000 doon. So, pero we praise the Lord. Sabi ni Mrs., grabe talaga si Lord mag-protect. Hindi namin nakita sa CCTV kung ano nangyari. Pero pagbukas pagbukas na ng drawer niya, pagbalik niya, nandoon yung pera, hindi po yung nagalaw. So we praise the Lord. Pero nawala sa kanya is around, sabi niya, mga 900, mga ganun lang. Pero yung mga coins lang na 20 pesos, na nalilibang lang siya na, wow, ang kintab nito, itatago niya. So yun lang po yung nawala. Tapos yung tinanong din yung ibang ka-work na baka may nawawala, wala naman daw. Pero may nasilip na, may binubunot siguro, alkansya. Pero yun pala, napakalaki. Umabot siguro mga around 17, mga ganun, 17,000. No, kasi tiga 1,000, tiga 500. So grabe, So, bakit kwento ko to? So dito makikita po natin yung katapatan din ng Panginoon sa kanyang pag-ibig. Na every night yun po yung panalangin namin, every night yun po yung pinagpipray namin. And
ako po ay na-bless din. Dahil may isang gabi nag-pray kami at ang nag-lead po yung asawa ko. Kapag nagpe-pray po kasi kami, nagiging paniki kami sa kabaka. Ikaw na. Ba't ako? No, it so happened po na nag-pray kami at nag-lead po yung misis ko. At napakinggan ko po sa kanyang prayer yung forgiveness, yung pagpapatawad niya doon sa taong yon. Dahil nakilala po nila yon, na-identify po nila yon. At yung prayer po, napakinggan ko sa kanya, yung forgiveness. At Lord, paano sila? Lord, tulungan mo sila. Lord, may ganun po. So, nakagawa ng masama, pero yung pag-ibig ay nandoon pa din. Dahil alam naman po natin that we are all victim of sin. Wala pong sino man ang exempted, no? Na mahulog sa temptation. Amen? Especially po sa nangyayari ngayon. I won't drop any name, pero po ngayon ay trending ang flood control. Flood control. Ngayon po ay nagkakaroon ng division. Kung nakikita natin, nagkakabatuhan ng mga argument sa Facebook. At dahil po dito ay nabubuo yung anger sa puso ng bawat isa. Na sinisisi itong taong ito. Kurap kasi yan. Ayan po yung nangyayari ngayon. Ako din po, merong confession. Nakapag-post din po ako sa Facebook. Kasi meron po ako napakinggan. Apolitical ako, pero yung napakinggan ko is not about politics, it's about the gospel. Nung narinig ko po yun, ay talagang hindi ko po napigilan yung sarili ko. At nag-post din po ako. Pero the Lord, binigyan niya po ako, ni-rebuke ako ni Lord, na somehow, etong taong ito, ay anointed din, ay ginamit din ng Panginoon. Bakit ko nasabi? Sapagkat marami akong kakilala na tumanggap ng totoo sa Panginoong Jesucristo dahil sa kanila. Dinilit ko po kaagad yung post na yun. Dinilit ko kaagad. Sabi ko, Lord, pasensya na. At ni-remind ako ni Lord. Naisip mo ba kung ikaw yung nasa sapatos ng mga taong inaakusahan na gumawa ng korupsyon sa flood control? Ano kaya ang gagawin mo kung ikaw yung nasa sapatos nila? Siguro familiar ang iba dito, especially yung mga ka-generation ko nung college or even now. Tayo din naman ay may ghost project, no? Sabi nga ni Tugang na Jun, mapahinging 1,000, may project lang. May project lang, 1,000, pero magko-computer lang pala. Nung panahon namin, uso yung computer. Ako din po. Guilty ako dun. Ma'am, pahingi project. First time ko magka-girlfriend, i-date lang pala. Wala ko pera eh. So kung titingnan po natin, sino po ba yung malinis? I'm not saying na mali, no? Pero kung titingnan po natin ang nangyayari ngayon, this is a spiritual warfare. At ginagamit ng kalaban ni Satanas ang gobyerno, ang sistema, ang politics and everything. Lately may pinatay pa nga because he is a Christian evangelist, political activist using the platform of gospel. Nakakalungkot. So, kung titingnan po natin, sino po ba yung malinis? Kung tayo doon nasa sapatos na yan, na ginawa nila. Meron po ni-remind sa akin si Lord habang ginagawa ko itong message na to. Pero sabi ko, Lord, sasabihin ko ba? If you truly confess, kinonfess mo na at pinatawad na kita, sabihin mo. 10 years ago, ay na-involve ako sa sinasabing ghost project. Na, hindi flood control Wala doon yung negosyo ko. Okay? So 10 years ago, pinakita sa akin ng Panginoon. Meron ako isang naging key accounts, malaking accounts, sa government agency. Di ko na rin po i-mention. Ay, kahit against my will, ay talagang wala akong magawa. Yun yung sistema. Pagpasok ko doon, ayaw kong pumayag, pero wala akong magawa. Talagang
hindi mo ito i-deliver kasi madami pa kaming stocks yan, masasayang lang yan. That's the reason nila. Ginawa nila, punta ka dun sa room na to, kinarga sa kotse ko lahat ng mga nandoon na stocks, pinadeliver sa akin doon sa delivery room nila, sa logistics nila. Wow, grabe po yun. Ito yung pinakita sa akin ng Panginoon. Alam niyo po ba nangyari? Nung binalikan ko, those are the times na nagbukas kami ng butika, isinara ng Panginoon. Ito yung time na nag-invest ako, na na-scam ako. Alam niyo yan, sa Pili. Kung familiar po kayo dyan. So, ibig sabihin, lahat ito nawala. Pero lahat ito ay pinakita sa akin ng Panginoon. At ngayon ay sinasabi ko sa inyo. Anong message nito? Na tayo po ay maging maingat sapagkat lahat naman po tayo ay prone dito. Na kung tayo po ay nasa sistemang ganoon, ay talagang mahihirapan tayo. Pero isa lang po ang dapat nating gawin. Ipag-pray po natin ang bawat isa. Na yung pag-ibig na gawin natin, na ipag-pray natin, na ang bawat isa ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Nang sa ganoon, ay yung dating ako, ngayon ay hindi na pumapayag sa ganoon. Amen? Pero hindi rin po natin maiwasan yung emosyon ngayon. Pero tandaan po natin, dahil sa emosyon na nangyayari ngayon sa social media, ang galit po ay umaalab. Sobrang galit ang umaalab. At maaaring ito ay makasira. Kung gusto po natin pagbabago, isa lang ang pagbabago dapat natin gawin. Ito po ay panalangin natin na ang bawat isa ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Sapagkat nalalaman po natin, meron ako ritong bato. Pwede po kayo pumunta sa harap at pwede nyo pong kunin ito. At sa confession ko, kung kayo'y nagalit, ibato nyo sa akin. Kung alam nyo po na kayo ay malinis din. Amen? Sabi po ay walang malinis, walang naghanap sa Diyos, walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. At ang unang umibig sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo. At wala nang iba. Ang Panginoon po ay hindi nagbabago ng kanyang pag-ibig. Bago po kami pumunta rito sa simbahan, merong binigay sa akin ang aking anak ng mensahe. Sabi niya sa akin, si Vien, Dada, si Lord ba, si God ba, ay parang ganito lang, na parang tayo ay taong nadungisan, nadumihan, pero si Lord ay galit doon sa dumi. Pero doon sa nadumihan, ay hindi sa galit, binavalue niya yon. Wow. Coming from my son. Oo nga, ano? So sabi ko, sasabihin ko yan na, para tayong mga bata, naglalaro at nadumihan. Galit na galit tayo as parent, as magulang. Bakit ang dumi-dumi mo? Pero nagalit tayo dahil dun sa dumi. Pero dun sa bata, ay mahal na mahal pa rin natin. Huhugasan natin ito. Huhugasan natin ito para luminis ulit. Hindi sa may ganun din po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Na tayo ay nadumihan dahil sa kinikilusan nating sistema ngayon. Dahil sa mundong ito. Ang mundo po ay napakalakas. At ang mundo pong ito ay magdadala sa atin ng dumi, karumihan, at ito'y kasalanan. At ito ang pag-ibig ng Diyos ngayon. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, unang umibig sa atin sa pamamagitan ng pagpadala ng kanyang bugtong na anak upang tayo ay malinis sa ating mga kasalanan. Amen? Yan po ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ngayon po sa nangyayari ngayon, dalangin ko po at hinihiling ko po sa bawat isa na ipanalangin po natin lahat ng tao, lahat ng leader natin sa gobyerno, lahat ng mga taong connected sa mga pangyayari na nawa merong tao na lumapit sa kanila at ipakilala ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat yun lamang po ang nalalaman kong solusyon para mabago ang sistema natin, mabago ang bansa natin. Hindi ko po nakikitang pagbabago
sa pagsisigaw, pag, pagmamarcha sa daan, pagbabato. Hindi po ang pag-ibig na ganoon ang pinapakita ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay binato, sinipat, tinadyakan, hilang libong latigo ang lumapo sa kanyang katawan. At ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, Ama, patawarin ninyo. Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Yan po ang mensahe ng ating Panginoon. Hindi po ito madali ang ibigin ng iba, lalo na po yung mga nakagawa ng kasalanan sa atin. Okay lang lumabas, okay lang sumigaw. Pero at the end of the day, sana ay ma-realize natin kung ano talaga ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. It's not a suggestion, it's a command. Love our enemy. If we treat them as our enemy, love them. Pray for them. Lord, may gamitin kang tao sana na pakilala ka sa kanila. Pipuin mo ang kanilang mga puso. Amen? So if there's someone in your life who has hurt you, that God asking you to pray for them and extend grace. Ito na po yung chance na pinagkakaloob sa inyo ng Panginoon. Hindi ko po kayo kilala personal. Kung balik tayo dito sa personal natin. Kung merong mga taong nakasakit sa inyo, merong mga taong sa tingin nyo ay nakapag-abuso sa inyo, ito na po yung chance na ipag-pray sila at extend yung grace na nagmumula sa ating Panginoon at magpatawad tayo. Sapagkat yun po ang nais ng Panginoon. Amen? Next is value God's love. Sabi po sa 1 John 4 verse 7, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. So, i-check po natin yung faith natin. I-check po natin kung totoo po na sinasabi natin mahal natin ang Diyos. Sapagkat kung mahal natin ang Diyos, ano ang sinasabi rito? Anong sinasabi ng verse na to? Let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Kapag tayo ay umiibig sa iba, kapag tayo umiibig sa ating mga kaaway, sa mga taong nakasakit sa atin, totoong mahal natin ang Diyos. Pero kapag hindi natin kayang mahalin ang mga taong nakasakit sa atin, baka maaaring hindi pa talaga natin kilala ang Diyos. Sa journey ko sa faith, ang dami ko na pong dinaanan. Ilang beses na ako umiyak, ilang beses na ako lumuhod sa Panginoon. Mga taong nakasakit sa akin, iniyak ko sa Panginoon. Pero isang mensahe ang sinabi sa akin ng Panginoon, lahat tayo ay biktima lang. Biktima ng mundo, biktima ng sistemang ito. Sapagkat ang naghahari dito ay si Satanas. At ngayon ay inuutosan tayo na i-restore ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. If we truly love God, we will obey Him. At ang kanyang utos ay magmahalan tayo. Whatever the cost, magmahalan po tayo. Amen? Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi nauubos. Dakila ito. Kahit po ang kasalanan ng tao ay sukdulan ng umabot sa langit, pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi masukat na binabalot lahat ng kasalanan natin. Para ito, nakikita niyo po ba ang Bicol River sa baba? Ang Bicol River sa baba, hindi po yan natutuyo. It never runs dry. Why? Because it has a source. In the same way, ganun din ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na dapat ay hindi ito mawala sa atin sapagkat merong Diyos na nagsusupply nito. Na kapag nawala ang pag-ibig sa atin, ibig sabihin na hindi talaga natin nakikilala kung sino ang Diyos na pinapaniwalaan natin. Now, I will give you the concrete and complete definition of love. Love is God. He is the source of love. Amen? He is love. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magsawa. Magpatuloy tayo sa pag-ibig sa mga taong kahit mahirap mahalin, ay extend pa rin po natin ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Huwag po tayong magsawa.
Mahalin natin mga anak natin. Kahit nahihirapan tayo minsan, mahalin natin. Mga asawa natin, mahalin natin. Mga magulang natin, mahalin natin. Huwag tayong magsawa. Mga kaibigan natin, mahalin natin. Amen? At paano natin magagawa ito? Ito yung solusyon. Express love actively. And this is our verse, the greatest commandments of Christ. Sabi po sa Matthew 22, verses 37 to 40. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments." So ito po yung pinaka-greatest command, no, ng ating Panginoon. Para magawa natin yung pinagagawa ng Diyos na ibigin ang bawat isa, dito tayo mag-focus. Love our God first. With all our strength, with all our mind, our soul, with our heart. So ibig sabihin, palagi po natin ipi-place ang Panginoon. Example, sa relationship natin, husband and wife. Kailangan po love triangle. Love triangle? Oo, love triangle dapat. Paano nangyayari? Dapat po ay kasama ang Diyos. Nasa taas ang Diyos. At ito yung husband, ito yung wife. At kailangan ng bawat isa ay nakafocus sa Diyos lamang. Nang sa ganoon ay sila'y nagkakalapit sa bawat isa at nagiging isa sila sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat kapag wala ang Diyos sa mag-asawa at nakafocus sila sa bawat isa, ang mangyayari dahil hindi sila nagkakasundo ay sila'y magkakahiwalay. At yan ang nangyayari. At yan po yung kailangan sa bawat mag-asawa na merong Diyos na gumagabay, na merong Diyos na inuuna para sila ay maging isa. Amen? Napakalinaw po. Sa circle of friends natin, kaya sinabing circle of friends yon kasi dapat may center. At ang nasa center dapat ng circle of friends natin, walang iba kundi ang Diyos. Na tayo dapat mismo ang nagdadala sa mga kaibigan natin sa Panginoong Hesukristo. Na tayo dapat ang nagdi-deliver ng katotohanan ng gagaling sa Diyos sa mga kaibigan natin. Maraming kasinungalingan ang pwedeng ihatid sa circle of friends natin kung tayo ay susunod sa mundong ito. Maraming katuwaan na pwede mangyari. Yes, mag-i-enjoy tayo, pero at the last time, magsasuffer tayo. Masisira tayo. Amen? Pero kung ilalagay natin at the center ng circle of friends natin, ang ating Panginoon, sigurado ako, mas dadami ang believer. Sapagkat yung circle of friends na yan ay magiging Bible group yan. Amen? At madaming magdi-disciple at maraming magtuturo ng salita ng Diyos. Kaya palagi po natin ilagay sa sentro ang ating Panginoong Hesukristo. And see to it na yung God talaga natin ay ginagawa nating Lord. Pag sinabing Lord, ay sinusunod natin. Ano man ang sabihin niya, ano man kinakaman niya, love your enemy, love your enemy. Pray for them, pray for them. Do good to them, do good for them. Yan po yung pinagagawa ng Panginoon. Naalala ko po yung binigay kong analogy kasi sa fraternity po namin, meron kaming Bible group sa Apo. Sa Apo, share ko lang, or even siguro sa inyo para makarelate, baka meron dito mga sumali rin sa fraternity. No? As a frat po namin, ang tawag po namin sa mga members namin, Lords and Ladies. Lords and Ladies. So sabi ko sa mga kabrads ko, ang topic namin is about Lordship. Sabi ko, Brads, naalala nyo ba nung pumapasok pa lang tayo sa Apo, yung pledgeship period natin? Dahil gusto natin makapasok dyan sa organisasyon na yan, ay gagawin natin ang lahat. Kung anong sabihin ng Lords natin, gagawin natin para makapasok lang tayo. Diba? Tapos kunento ko yung pinaka-most embarrassing moment ko nung pagpasok ko dyan sa Apo. Okay? I love Apo kasi sabi ko nga, scouting ako nailab ako sa scouting, nung nag-college ako, naghanap ako ng isang fraternity na connected sa scouting. And ang connected po is ito yung nakita ko, yung Apo. Same din lang.
Duty to God, duty to self and others. Yan ang ibig sabihin yan. Okay, for your knowledge. Ngayon po, nakwento ko, may nag-utos sa akin noon. Sabi niya, King, kunin mo nga yung pangalan ng may dumaan maganda. 3 babaeng dumaan doon sa tambayan namin. Siguro gustong makilala ng member, tapos tawag namin nga, Lords. Pledgy, kunin mo nga pangalan nun. Hindi tatakbo na sana ako. Wait lang. Anong gagawin mo? Kukunin ko po yung Hindi ganyan. Di ba nagma-martial arts ka? Kasi nung college po ay active po ako sa martial arts noon. Pumunta ka doon, nagkakata. Wow! Ha? So wala akong magawa kasi yun yung gusto So ginawa ko po. Hinahabol ko yun habang nagkakata ako. Pagdating ko doon sa 3 babae, Miss, anong pangalan mo? Grabe. So, just imagine, ginawa ko yun. Bakit? Gusto ko maging member So sabi ko, mga kapatid, naalala nyo ba yan? Sabi ko, yan yung ginawa ko. Kayo, anong ginawa nyo? Pero ngayon, totoong Lord ang pinaglilingkuran natin. Lord of all lords. King of all kings. Gagawin natin lahat para sa Kanya. Amen? So yun po, yung pinakita ko sa inyo, na parang nakakatawa, pero totoo At ngayon, nung nakilala ko ang Panginoong Jesucristo, at dahil sa Kanyang pag-ibig, niligtas niya ako, nilinis niya ako sa lahat ng aking pagkakasala. Sabi ko, Lord, gamitin mo ako. Naalala ko po yung kanta, di ba? May confession ako 10 years ago. Tapos, nung time na yun, baby pa si Ben. Naging team song ako. Ang naging team song ko noon, pag pinapatulog ko si Ben, this is my song of repentance. Ay, yung kanta ni Gary V. Alam niyo yan? Sabi doon, Panginoon, ako'y nabulag ng mandarayang mundo. Ako ay patawarin mo. Mula ngayon, ang buhay kong ito'y iaalay sa iyo. Gamitin mo ako. Gaya ng dati. Yan po yung naging kanta ko. Tugang, aram mo na. Kung naghanap ka ng singer, huwag ako. Napakabuti ng Panginoon at nilagay niya ako rito sa pulpito. Pero mga kapatid, nagpapatulog ako sa anak ko, ayun ang kinakanta ko sa kanya. At ngayon, tapat ang Panginoon at ginagamit niya ako. At naunawaan ko ang kanyang pag-ibig. At ngayon ay nais ko pong ipahayag sa inyo ang totoong pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Na tayo po ay may problema. Tayo ay may kasalanan. Tayo ay kumikilos sa mundong pinaghaharian ni Satanas. At tayo ay walang kawala. Nagkataon lamang na sila ang nandoon. At tayo din naman ay nagkakasala rin sa maliit na bagay. Pero anong pinagkaiba ng pagkakasala sa maliit na bagay sa malaking bagay? At ngayon ay may panawagan ng Panginoon. Natanggapin po natin ang ginawa ng Diyos na walang sino man ang makakagawa nito, kundi ang Panginoon lamang. Siya ang unang umibig sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang bugtong na anak. He sent His only begotten Son para linisin tayo sa ating mga kasalanan. Jesus died on the cross for our sins. Sabi sa Isaiah, we all like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way, but the Lord has laid on Him the iniquities of us all. Ipatong po natin lahat ng kasamaan natin, ipatong po natin lahat ng kahihiyan natin, lahat ng kasalanan natin sa Panginoong Jesucristo, sapagkat siya lamang po ang maglilinis sa ating mga kasalanan. Siya lamang po ang tanging gawain ng Diyos upang mangyari ang kalooban ng Diyos sa bawat isa na tayo ay maging ganap, maging perfect, even at all cost. Nakakamundo man po na proclaiming the truth ay maaaring mapahamak tayo. Katulad ng nangyari sa isang evangelist, tapusin ko ito, sa isang Christian evangelist currently was assassinated. Kilala niyo si Charlie Kirk? Pinoclaim niya yung gospel. At ang ginawa niyang platform,
yung debates na very conservative. He is against same-sex marriage. He is against abortion. Nilalaban niya po ito. At yung nilalaban niya lahat ay katotohanan lamang na kailangan ang bawat isa ay tumanggap kay Kristo. Yan lang yung pinaglalaban niya. Pati was assassinated. And very interesting na yung bala ay tumama dito sa leeg. Na pinatigil siya sa pagsasalita. Pero alam niyo po ba, kung anuman ang ginawa ng kalaban sa pagpapatigil na yan, alam kong may gagawin ng Panginoon. At alam ko, libo-libong follower niya, libo-libong mga young generation, dahil ang target niya ay mga universities ang magpuproclaim ng katotohanan. At merong isang post ako nakita, sabi niya rito, R.I.P. Charlie, I'm an atheist but maybe not anymore. After listening to your debates, you have led me back to Christ. Wow. Mga kapatid, kahit ito'y maging cost ng kamatayan natin, huwag tayong matatakot. At na-discern ko yung courage na meron itong taong ito. Bakit ang tapang-tapang niya? Dahil na sa kanyang katotohanan. At pinalaya siya ng katotohanan yon. At nalalaman niya din na ang kamatayan ay tagumpay. He live in Christ and die is gain. At sa lahat ng nakakaunawa nito, ay nandoon na yung courage, ang tapang na ipahayag ang katotohanan na walang ibang kailangan ng bawat isa kundi ang Kristo lamang na gagawain ng Diyos upang mangyari at maganap ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa. At hindi yun mababago hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Amen? Kung ito po ay desire ng iyong puso, nahipo po kayo ng banal na espiritu, especially yung mga first-timer at yung mga believer po na gustong mag-step up, mag-proclaim ng katotohanan sa mga taong nakapalibot sa kanila. Ito na po yung pagkakataon na humingi tayo ng courage sa Holy Spirit ng kalakasan. Ang magbibigay lamang po sa atin ng kalakasan, ng courage, walang iba kundi ang katotohanan. At yan po, nawa ang tanggapin natin ngayon. At walang ibang katotohanan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Manalangin po tayo. Hallelujah. Heavenly Father, most gracious God, our perfect Father. Lord, maraming salamat po sa mensaheng pinagkaloob ninyo sa bawat isa. Ang katotohanan na kami po ay makasalanan. At kami po ay nasa sistema ng mundo na pinaghaharian ni Satanas. At lahat po kami ay prone na mahulog sa temptation, mahulog sa kasalanan. Wala po kaming magawa, Panginoon, sa sarili naming kalakasan. Ngunit kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sapagkat kayo ay may ginawa. Sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, pinadala niyo sa mundong ito upang kami ay malinis at maging karapat-dapat sa harapan ninyo. Panginoon, mga kapatid, kung ito ang desire ng iyong puso at tanggapin ang kalooban ng Diyos, maaari kayong sumunod sa aking panalangin. Ama kong Diyos na nasa langit, tinatanggap ko po na ako ay makasalanan. Ako ay mahina. Na ang flesh ko po ay palaging sinusunod ang makamundong bagay dito. Ang gusto ko. Hindi ko kayang sundin kung anong kalooban ninyo. Pero Panginoon, maraming salamat sapagkat ipinadala nyo ang inyong bugtong na anak. At naniniwala po ako na sa pamamagitan niya ay magkakaroon ako ng kapangyarihan upang sundin kayo. Panginoong Hesukristo, tinatanggap ko po ang ginawa nyo, ang iyong kamatayan sa krus.
na sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng mahalagang dugo, ako'y iyong nilinis at pinatawad na. At ngayon, binigyan mo ako ng magandang future, magandang kinabukasan, bagong buhay kasamang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapahayag ng katotohanan. At nawa po, Panginoon, natanggalin niyo na po ang desire ko sa mundong ito. At ang ipalit niyo ay ang desire ng Espiritong nagmumula sa inyo, sapagkat alam ko po ito ang makabubuti sa akin. Sabi niyo po, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. Kaya nalalaman ko po na mas tatanggapin ko po mga bagay na makabubuti sa akin kapag ako'y nanatili sa inyo, kapag ang salita niyo ay nanatili sa akin, Panginoon. Tulungan niyo po ako, palakasin niyo po ako hanggang ako'y nabubuhay dito, Panginoon. Katulad ng iyong pangako, you will be with us to the very end of age. And as we proclaim and preach your gospel, Panginoon, samahan niyo po kami at pagkaingat-ingatan niyo po kami. Maraming salamat, Panginoon. Ito'y dalangin ko sa pangalan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Amen.